Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2. Mamaya sasama ako kayo sa video para mapanood niya ako, kuya, no? Di ba? Picture mo din ako, kuya. Gusto niyo sama niyo rin ako para kahit paano makasama naman ako eh. Di ba sir? Ang problema kasi nito mga boss, medyo na late sila customer sa pagpapa-change oil. Kaya ang naging center effect nun, nagkaroon ng ingay dito sa makina. Center effect talaga kasi nga nasa gitna yung makina. Balik na ako sa trabaho mga boss. Nakita nyo naman, di ba? Yung dalawang socket wire dito sa solenoid valve, hinugot ko, dinisconnect ko siya. Tapos yung dalawang bolt na number 10, kung makikita nyo dito sa solenoid valve pa rin, tinanggal ko. Tapos, tanggalin ko ngayon itong solenoid valve para nga malinis ko yan. Ayun mga boss, so kung makikita nyo, marumi na itong solenoid valve ni customer. Actually mga boss, kaya ako nasasabing dalawang socket wire, dalawang bolt kasi dalawa yung solenoid valve na nakalagay dito sa valve cover niya. Ngayon, ang gagawin ko dyan, lilinisan ko. Dahil isa rin yan sa pinanggagalingan ng hindi magandang daloy ng langis, panginig yung makina, yung timing hindi rin siya maganda, yung hatak, mahina. Na ang resulta, mahina yung acceleration niya. Ganun. Aapila naman sasabihin niya, dapat nilalagyan mo ng positive negative yan para mag-open sa paglinis. O bakit pag ganyan hindi ba malilinis? Nakapanood ka lang sa foreigner ginaya mo Tapos i-comment mo na sa akin na mali yung ginagawa ko at ikaw ang tama. Zus! Sa road test mapapatunayan yan kung mali yung gawa ko. Sa totoo lang naman, kapag gusto mo talagang matuto yung viewers mo, ang sasabihin nyo, madali lang naman ito gawin. 'Di ba? Tapos ituturo niyo talaga yung tamang paggawa. Kumbaga, bibigyan niyo sila ng lakas ng loob. Sasabihin niyo halimbawa, yung mga ganitong paglinis kahit na hindi niyo siya lagyan ng positive negative wire, okay din, malilinis niyo rin yan. Ganun. Hindi yung magpapasikat lang kayo sa mga viewers niyo para sa inyo magpagawa, ay mali. Hindi DIY ang tawag doon. Business na yon. Ako naman, kaya ko to ginagawa para yung mga customer matuto at hindi sila maisahan. Sa katunayan, marami ang gusto magpagawa sa akin, hindi ko nga ma-accept dahil nga sa meron naman akong trabaho. At sa awa at tulong ng Diyos, may mga dati naman na akong customer. Balik muna ako dito sa trabaho mga bossing dahil nga sa tatanggalin ko itong spark plug. Kasi nga nakaramdam ako dito sa makina ni customer na meron siyang kaunting palya na ayon naman dito kay customer, kailan lang daw ito napalitan ng spark plug. At dahil nga sa medyo may duda ako, tanggalin ko itong spark plug mga boss. Gumamit ako dyan ng spark plug wrench. Kung makikita nyo, niluluwagan ko na yan. Ayan o. At dahil sa maluwag na, gamitin ko yung ignition coil ni customer na tinanggal ko kanina. Tapos, ayan ang panghuhugot ko sa spark plug. Ito yung spark plug yan mga boss. Actually, sa nakita ko parang bago naman itong spark plug. Kaya lang, isa yung napansin ko. Hindi maganda yung sunog niya. Kaya nag-decide ako dito sa customer na palitan ko na lang itong spark plug niya. Unang-una kasi may mga problema pa. Kumakadyot pa itong makina ni customer tapos mahina daw siyang humatak. Pag ganyan, possible talagang kailangan palitan dito yung spark plug. Dahil sa umpisa pa lang mga boss ng pag-diagnose ko nga dito sa makina ni customer, may palya na itong makina niya. Sa pagtanggal nitong spark plug mga boss, madali lang naman yan. Sa bawat ignition coil niya, meron siyang nakalagay na bolt na number 10. Siyempre, tatanggalin niyo yung bawat bolt. Pag natanggal niyo na yung bawat bolt dito sa ignition coil, hugutin niyo naman ngayon yung socket wire niya nakarugtong dito sa ignition coil niyo. I-disconnect niyo, ibig kong sabihin, itong socket wire niya or itong connector niya. Dito nga sa ignition coil. Pasensya na nga pala kayo mga boss kung minsan nagkakamali ako ng termino ng pagtawag sa mga parts. Alam ko naman matalino kayo at sa matalinong tao, hindi big deal yun. Tandaan nyo mga tao lang tayo na hindi naman minsan may iwasan na magkakaroon tayo ng mga lapses. Ayan mga boss, kung makikita nyo na i-disconnect ko na itong mga socket wire dito sa ignition coil. Kaya ang isusunod ko namang gagawin dyan, hugutin ko na itong mga ignition coil dito sa pagkakatusok sa spark plug. Kaya lang may problema, itong pang-apat na spark plug, hindi ko siya mahugot. Kaya tanggalin ko muna itong nakaharang na hose. Ayan mga busok, makikita nyo, gumamit ako ng plier para itong clamp niya, maipit ko. Nang sa ganon, may angat ko itong hose na nakaharang. Ayan o, yung inangat ko. Yan. Pag nakaharang yan mga boss, pwede nyo tanggalin itong hose para nga itong ignition coil, mahugot nyo siya. O ayan na, nahugot ko na itong pang-apat na ignition coil. Pero bago yon, punasan ko muna itong pagkakabitan ko ng solenoid valve. Ayan mga boss, pinunasan ko na siya. Tapos ito namang solenoid valve, pwede ko na ngayon siyang ilagay. Tandaan nyo mga boss, pag inilagay nyo itong solenoid valve,
pahiran nyo siya ng langis, pati yung o-ring, para pag isinuksok nyo na itong solenoid valve, hindi masira yung o-ring niya. Uulitin ko lang mga boss, itong ginagawa ko, kayang-kaya nyo yan kung kayo ang maglilinis ng solenoid valve nyo. Siguraduhin nyo lang na kapag tinanggal nyo nga itong solenoid valve nyo, yung socket wire niyan, bago nyo siya i-disconnect, dapat yung negative wire dito sa battery, importante na i-disconnect nyo rin. For security reason lang naman. At pag lumapat na yung pagkakalagay nyo ng solenoid valve, siguraduhin yung nahigpitan nyo ng maayos yung bawat bolt niyan. O, di ba? Nakita nyo, pinupunasan ko na after ko mahigpitan yung mga bolt. Siyempre, yung bawat socket wire nitong solenoid valve nyo, siguraduhin yung nailagay nyo ng maayos yan. Kumbaga, nailapat nyo siya ng maigi. Tapos, punta ka na ngayon dito sa spark plug mo. Dahil nga sa meron pang 3 spark plug na luluwagan ako dyan, mga boss, kung makikita nyo, ayan na, ginamitan ko na yan ng spark plug wrench at niluwagan ko na ng tuluyan yung 3 spark plug na natitira pa. Ganun lang naman siya kadali, mga boss. Kumbaga, basic na basic kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, di ba? Kung palit spark plug lang, kayang-kaya nyo yan. After nyo nga na maluwagan yung 3 spark plug, gamit itong ignition coil nyo, itusok nyo yan dito sa spark plug. Kakapit yan mga boss, yung dulo kasi rubber yan. Ayan na, kumapit na oh. Ayan na yung pangalawang spark plug na tinanggal ko. Kasi yung una natanggal ko na eh. Ito na ngayon yung pangatlong spark plug mga boss. O, di ba? Tapos itusok nyo sa ulit. O, pag kumapit yung spark plug, o, ayan na ngayon yung pang-apat. O, di ba mga boss, basic na basic, kayang-kaya nyo. Ito naman na ngayon yung bagong bili ni customer na spark plug, yung 4. O sa paglagay niyan, dito sa butas, idikit nyo siya sa gilid. Ayan o, tsaka nyo siya ipa-slide pababa itong spark plug na bago. Ayan o, nakita nyo, dinidikit ko yan dito sa gilid ng butas. Tapos dahan-dahan ko siyang ibinababa gamit nga yung daliri ko. Ganun ang paglagay ng spark plug. At wag na wag nyo siyang ibabagsak. Pwede kasing matsambahan yung ground electrode ng spark plug dumikit sa center electrode niya. Ang mangyayari nun, pag pina-start mo na itong makina mo, palyado na yung under niya. At pag naipakapit nyo na sa thread niya itong spark plug, pwede nyo na ngayong gamitan niya ng spark plug wrench nyo para ma-final nyo na yung higpit dito nga sa bawat spark plug. At habang hinihigpit na natin yung spark plug, mag-shoutout muna tayo. Unahin natin si Ronron TV ng Kuwait. Andiyan din si Henderson Enriquez ng Santa Ana Pateros. Wow, kalugar ko pa. Ganon din kay Macario sa bayan. Wow, ang layo. Tracy, California. At si Andres Ursuel Jr. naman sa Alcobar, KSA. Isunod natin si Jox Farming, Ren Pogs TV, Lilia Alvaro, Benjamin Santos, at si Rose Destiny. Sa inyo na sinoutout ko mga boss, maraming salamat sa suporta, sa panonood. Sana makasumpong kayo ng awa at lingap ng Diyos. Maraming salamat ulit sa inyo. Balik na ako sa trabaho mga bossing. Kung mapapansin nyo, 3 ignition coil lang muna yung isinuksok ko dito sa bawat spark plug. Tapos yung bawat socket wire niyan, ikinonect ko na rin. Tsaka ako ngayon isunod sa ilalagay itong bawat bolt na number 10 dito sa ignition coil. Papakapit ko na yan dito sa thread niya. After nyan, gumamit kayo ng socket wrench na number 10 para ma-final nyo na nga yung higpit dito sa bawat bolt ng ignition coil. Nakita nyo naman mga boss, 3 ignition coil lang muna yung inilagay ko. Kasi nga, pag inilagay ko yung pang-4 na ignition coil, masisikipan ako para tanggalin ko itong camshaft sensor. Ayan mga boss, yung hinuhugot ko na socket wire dito sa camshaft sensor niya. Bali, 2 yan mga boss. Ito yung sa kabilang side naman. Ayan yan. Hinugot ko rin yung socket wire niya. Tapos, gamit kayo dyan ng box wrench sa number 10 para maluwagan nyo nga itong bolt dito sa camshaft sensor niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yung niluluwagan ko, ayan yung bolt na number 10. Bali, 2 yung camshaft na nakalagay dito na sensor, kaya 2 bolt yung luluwagan nyo dyan. Bakit luluwagan? Siyempre, pag maluwag na, pwede nyo na ngayong gamitan ng kamay nyo yan para tuluyan nyo nang matanggal yung 2 bolt na number 10 dito sa camshaft sensor nyo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, di ba? Kinamay ko na sa pagtanggal itong bolt. Ayan, yung isang bolt na number 10. Ito naman ngayon yung pangalawang bolt na tatanggalin ko. O, di ba? Natanggal ko na yung 2 bolt. Dahil sa natanggal nyo na yung 2 bolt, o dito naman kayo ngayon sa camshaft sensor, di ba? Dapat gumamit kayo ng manipis na flat screw. Sikwatin nyo sa ilalim itong camshaft sensor nyo, tsaka nyo ngayon siya dahan-dahang iangat. Huwag yung bigla iangat itong camshaft sensor, baka may masira yan. Gumamit kayo ng katulong, itong flat screw. Ayan na yung camshaft sensor. Ang pinangangat ko dyan, yung flat screw na manipis. Tutulak-tulak nyo naman yung dahan-dahan.
Dito naman tayo ngayon sa pangalawang camshaft sensor niya mga boss. Gagamit ka ulit yan ng manipis na flat screw, tsaka mo ngayon sikwatin siya, paangat itong camshaft. Dahan-dahanin mo lang. O yan o. Kumbaga parang hinihilot-hilot mo lang siya habang inuuga-uga mo. Pag maluwag na o, tsaka mo ngayon siya iangat. O di ba? Tanggal na itong camshaft sensor mo. After mo matanggal yung dalawang camshaft sensor, o gamit ka ngayon ng panlinis mo. Yung ginamit kong panlinis dito sa solenoid valve, yan din ang ginamit kong panlinis dito sa camshaft sensor mga bossing. Ayan o, i-spray nyo lang naman yan eh. Nakita nyo yung parang langis na kumapit dyan na makapal. Ayun, kailangan matanggal nyo yun mga bossing. Alam ko itong mga video na ginagawa ko, maraming nanonood sa TV. Pero isa lang naman ang nasa ako. Mas maganda, ganun ang ginagawa nyo. Alam nyo kung bakit? Para mas matuto kayo, mas makita nyo ng direkta yung mga sinasabi ko. Magkamali man ako ng pagkakasalita ko o pagpapaliwanag ko, sa paggawa naman, makikita nyo, tama. Basta lagi niyong tatandaan, itong paggawa ko ng video, hindi ako nakikipagpagalingan. Hindi ako katulad ng baser na pinamali yung gawa ko, mali siya ng mali, pero nood naman siya ng nood. Di ba? Parang may diferensya sa isip nun. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. Bakit pa ako napupunta dyan? Sa paglagay nitong camshaft sensor mga boss, same procedure. Kung paano niyo siya binunot, di ba? Pahinugot nyo. O paghugot nyo, ibalik nyo lang siya. Sa pagbalik, dapat nakalapat ng maayos yung camshaft sensor. Ganun. Hindi yung nakatabingi siya, dapat lapat na lapat siya, kapain nyo. Marunong namang siguro kayong kumapa eh. Hindi masamang umulit para check upin nyo yung gawa nyo. Ang mahalaga, yun nga, importante para sigurado nga ako na nailapat ko na itong camshaft sensor. Ganon din dito sa kabilang side, kabilaan yan mga boss, kailangan nakalapat siya ng maayos. Paglapat na, o ayan, pwede nyo na ngayon ilagay itong bolt na number 10. Ipakapit nyo na sa thread niya, isa lang naman yan. Ito na yung pangalawang bolt, nakita nyo, ipinapakapit ko na rin yan sa thread niya. Basta lagi niyong tatandaan sa paglagay ng mga bolt or nut, dapat kamayin nyo muna para hindi kayo nakaka-loose thread. Tsaka nyo ngayon gamitan siya ng backstretch na number 10 at pwede nyo na ngayon i-final yung higpit. At dahil sa mahaba itong video mga boss, abangan nyo sa part 3. Huwag nyong imimiss yung susunod na video kasi nga para malaman nyo kung naging okay ba itong makina ni customer, gumanda ba yung takbo niya, humatak ba siya ng maayos. Kaya muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.